Magandang araw po, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan, sa ating mga kababayan po sa ibang bansa, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po yung take ko doon sa presentation ng evidence ng prosecution kahapon as fourth article of impeachment, yung pagbabanta di umano na ginawa ni Vice President Inday Sara. Normal lamang sa isang tao na nanganganib ang buhay na gumawa ng lahat ng paraan upang lubusang maiwasan ito. That's exactly my first point, preservation of life ni Vice President Inday Sara. Hindi yun, yung utterances niya na ginamit ng prosecution is not entirely baseless. May pinagbasihan yun. Unang-una, yung state of mind nila Marcos, ng mag-asawang Marcos. Malino naman yung sinabi ni Senator Amy Marcos na gumagamit ng droga ang mag-asawang ito, pati nga ang kanilang mga anak. So, that's the first basis na nasa isip talaga ni Vice President Inday Sara. And that would be the same thing for me kung ako yung nasa kalagayan niya. Mga drogista ito, mga cocaine addicts ito. Pangalawa, may kakayahan silang gumawa o isagawa ang banta laban kay Vice President Inday Sara. Unang-una, may pera, may kapangyarihan. So, ito yun, may capacity silang gumawa ng threat or a credible threat. Then, pangatlo, yung paulit-ulit na nilabas ni Maharlika, yung sinabi ni Lisa Marcos na kukontak, tatawag lang siya sa Romania. So, ibig sabihin, meron silang capacity, yung state of mind nila questionably na, at merong contact nga si Lisa Marcos ayon kay Maharlika, yung nilalabas niyang sa mga video niya dati. So, kahapon yung abogado ng prosecution mentioned Rule 130, Section 34. Ito yung evidence that a person did or did not do anything at one time is not acceptable as evidence to prove that he did or did not do another thing at another time. So, ibig sabihin, yung patunay na ginawa mo to o hindi mo ginawa to nung nakaraan, hindi tatanggapin niya ng korte to prove na ginawa mo o hindi mo ginawa ulit in another occasion. Maliban na lang, except if the purpose is to prove specific intent, plan, scheme, habit, ganun. So, yung sinabi ni Lisa Marcos na kukontak lang siya sa Romania, that is acceptable evidence to prove a specific intent, a plan, or a scheme. Kasi may ready na siyang assassin. So, ito yung tatlong basis siguro na nasa isip ni Inday Sara. Unang-una, yung state of mind. Mga cocaine addicts itong mga taong ito. Pangalawa, may capacity. May kapasidad na gumawa ng na tutuhanin yung banta laban sa kanya. Pangatlo, may example ng pinalabas si Lisa Marcos galing sa kanya sariling bibig. So, in other words, nung sinabi ni Inday Sara yun na kumontak na siya ng tao para patayin sila kapag pinatay siya, it's based on a well-founded fear, genuine fear for her life. That's why yung first point ko to rebut the evidence of the prosecution is it's all about preservation of life. Preservation of life ni Inday Sara. Now, no person should be prevented from exhausting all means to preserve life by the most effective deterrent available to that person. The word here is deterrent. To discourage, to dissuade, para hindi kapatayin. So, ginawa niya yun, sinabi niya yun, para to neutralize the threat to her. So, tayo mga ordinary spectators, we are confronted with the question of, alin ba ang mas matimbang? Yung preservation of life, na manatili, nabuhay yung Vice President, o yung abstract constitutional ground for impeachment like other high crimes, betrayal of public trust? Mas matimbang yung buhay, di ba? Ipagpalagay natin yung sarili natin sa kalagayan ni Inday Sara. We would choose life. We would do exactly what she did.
In fact, yung example ko, sarili ko yan. Nung pinatay yung personal aide ko na si Richard Santillan ng mga pulis. In fact, nakulong yung 8 pulis ng 2 habang buhay. So, ang kalaban ko doon si General Albayalde, si General Carranza, 7 general yun. Sinabi ko, paulit-ulit, yung isang interview na tandaan ko, si Ray Langit yun. Pangalawa, si Tita Carmen Ignacio, sa radyo. Sinabi ko, hindi ako hihiga ng kabaong at hindi ko kayo bitbit. Now, if you are smart enough, you should be able to figure it out kung paano ko kayo bitbitin sa hukay. So, ibig sabihin, kumontrata din ako na ibang tao na kapag pinatay nila ako, patay din kayo. Sama-sama tayong hihiga sa libingan. O sama-sama tayong ibabaon sa lupa. So, alam niyo mga kababayan, there are more than 240, according to Google, more than 250 lawyers sa Philippine National Police. Ni isa, walang nagkaso sa akin. Because, naintindihan nila yun. In fact, hindi ako namatay. Hindi ako pinatay. Because effective yung deterrence ko. That's exactly what Inday Sara did. At yun yung dapat intindihin natin na nanonood tayo sa kanilang palabas ng prosecution. It's all about preservation of life by offering the most effective deterrent. So, yun, there's no better example than my own experience na dati sinusundan ako ng mga sasakyan. Kung saan ako pupunta, may nakabuntot sa akin sasakyan. Mga pulis yun. Tinatakot nila ako. The only way to return the threat is babantaan ko rin kayo. Ang tulad na nga ng sinabi ko, 240 mahigit yung abogado sa pinisa, walang nagkaso. Because alam nila na hindi krimen yun. Conditional nga eh. Papatayin kayo pag pinatay niyo ako. And then, yun nga ang gusto kong ipakita sa inyo. Hindi, yung sinabi ni Vice President Sara Duterte did not exist in a vacuum. May pinaghugutan yun. Ang pinaghugutan niya, yung well-founded, genuine fear for her life, na merong banta galing kina Marcos. So kaya sinabi niya yun because that is the most effective deterrent as far as she sees it. And we should understand it, and we should be more understanding of her. Ang pangalawang punto, itong ground na to was merely reinvented. Sinabi kong reinvented because the prosecution is framing it like it's an unprovoked threat on the part of the Vice President. Kumbaga, nagbanta lang siya out of nowhere. No, hindi yun. That is not an unprovoked threat. It was based on a genuine and well-founded fear for her own life. So, para maintindihan natin yung buong context ng kanyang sinabi, dapat inimbestiga din ng NBI kung totoo may threat laban sa kanya. Dapat inimbestiga kung ako yung nag-cross-examine doon sa kay Kalilong yata yung NBI agent, kung ako nag-cross-examine, tatanungin ko siya, binalidate mo ba? Narinig mo ba yung buong, naintindihan mo ba yung buong sinabi ng Vice President? Nakita mo ba yung kondisyon ng kanyang threat? Kung threat man yun, nakita mo ba yung kondisyon na yun? So anong pinagbasihan ng kanyang threat? Inimbestiga mo ba? Inimbestiga mo ba sila Marcos kung merong natutuong banta laban kay Vice President Sara Duterte? I'm sure he did not. Because ang framing nila is that this is an unprovoked threat. That's false. That's not the truth. Hindi yan yung totoo. Kasi kahit tayo, nakikinig tayo kay Inday Sara, may kondisyon eh. So yung kondisyon niya, yun yung pinangangambahan niya na mangyari sa kanya. And that's exactly what provoked her to make those utterances. Kasi natakot siya, nangamba siya na gagawin sa kanya yun. Para hindi mangyari yun sa kanya, edi sasabihin ko to. So inimbestiga ba yan ng NBI? I'm sure hindi nila inimbestiga. Kasi they are not out for the truth. They are out to remove the Vice President by all means, including foul means. And that's a foul means. So ito mga kababayan, bago ako putulin ng nila Lisa Marcos kasi pinuputol nila to, let's put ourselves in her shoes. Let's put ourselves in the shoes of the Vice President, si Inday Sara. Kung yung threat nila Marcos happens to you or to me, anong gagawin natin? We will do exactly what Inday did. Gagawin din natin yung sinabi niya. Exactly that's what I did nung kalaban ko sila Albayalde. Imagine Chief PNP yun. Nandiyan pa si General Carranza, hudas na yan. Hayop na yan. O pitong generals yung kalaban ko. Siyam na colonel, 2 major, 2 captains, plus yung 20 pulis na pumatay kay Richard.
And here I am talking to you, alive and well. Hindi nila ako napatay at hindi nila ako natakot. Dahil effective yung deterrence ko laban sa kanila. Hindi ako higa ng kabahong hanggat hindi ko kayo bitbit. That's exactly, walang pinagkaiba yan sa sinabi ni Inday Sara. It was not a crime then kasi hindi ako kinasuhan ng 240 lawyers ng PNP. Ngayon lang nila kinasuhan si Inday, nire-invento yung sinabi niya to provide a ground for impeachment para matanggal si Inday, para manatili si Marcos sa kapangyarihan one way or the other. And that's where our interest lies. Dapat nating labanan. Labanan natin itong impeachment nila. Labanan natin yung gagawin ni Marcos para manatili sa kapangyarihan. So, bago ako putuli ng mga kalaban, I bid you farewell. Mag-workout muna ako. Maraming salamat for sharing your time with me. Basta share ko sa inyo yung 2 point, preservation of life. This is all about preservation of life by the most effective deterrent. And the most effective deterrent is yung sinabi ni Inday Sara. Pangalawa, nire-invento lang nila yung kanilang ground. Yung sinabi ni Inday to frame it as an unprovoked threat para magkaroon ng ground for impeachment at manatili si Marcos sa kapangyarihan. That is what this is all about. So maraming salamat po sa inyo. Have a good day. Enjoy and keep safe.